Lola, gising ka na. Lola. Okay na to, may gamit na. Gabi N.A. Naghihintay pa si Lola sa bahay, uwi na ako. Boss Jiang. Nakagat ka ng ahas. Nakagat ng ahas, pero may naglagay ng gamot, neutralized na ang venom. Buti naman, Boss Jiang. Sa susunod, ipaubaya mo na lang sa iba ang fieldwork. Ayo ang chairman ng Longsheng Group. Pag may nangyari, ano na lang? Swerte na lang talagang kayon. Boss Jiang. Nasaan yung naglagay ng halamang gamot sa'yo? Nung nagising ako, wala na siya. Siguro Togashishui Village, kayo? Alamin ninyo agad, dapat tayong magpasalamat. Sige, ipadala ang rescue helicopter. Ayos, gagaling na si Lola dahil dito. Ibalikan niyo. Hindi. Pakiusap ibalik niyo. Kailangan ng lola ko ng gamot, hindi talaga. Umuwi na si Gogo. Lola, marami akong halamang gamot, gagaling ka na. Humiga ka, Lilito AKO. Mahina na katawan ko. Ang liit pa ni Gogo. Paano siya mabubuhay mag-isa? Lola, talaga bang ayaw na sa akin ni nanay at tatay? Huwag kang makinig sa iba, mga sinungaling. Mahal na mahal ka ni nanay at tatay. Bakit hindi sila umuwi para bisitahin ako? Young MGA Magalang Nina Depang at Shawi. Umuwi para bisitahin sila. Ako lang. Gusto lang ni nanay at tatay mag-ipon muna. Pagbalik nila, bibilhan ka ng maraming laruan. Ayaw kong laruan. Gusto kayo lang kasama kayo sila. Gwogo, Miss na Miss Montag na beazi nanay? Alam ni Lola ang address niya, nasa drawer. Samahan kita hanapin si nanay, okay? Hindi pwede. Sabing doktor hindi ka pwedeng lumabas. Dito lang ako kasama mo. Ayaw ko lumayo sa'yo. Hindi ko alam hanggang kailan ako mabubuhay. Tandaan mo, Gogo, kahit anong mangyari. SA akin. Nandito lang ako para SAyo. Alagaan kita. Lola, gising na. Nagluto si Gogo ng lugaw para sa iyo. Lola, gising na. Lola, gising na. Lola. Tumayo ka na at makipag-usap kay Gogo. Lola, gising na. Nagluto si Gogo ng lugaw para sa iyo. Lola. Lola, handa na ang pagkain. Kain tayo and igwagwa. Okay, BA?
Guo. Wala ang lola mo diyan. Nandito siya. Ito ba ang lola ko? Guguo. Alam mo ba kung nasaan ang nanay at tatay mo? Sa hinaharap, kasama mo na ang nanay at tatay mo. Gwogo. Alam ng lola ang address ng nanay mo. Nasa drawa lang iyon. Lola, sama ako sa paghahanap kay nanay. Hindi na tayo maghihiwalay. Tito, Tulungan MOAKO. Ito ba ang subdivision na nakasulat sa papel? Marami akong tinanong bago ko nahanap ito. ITONA. Sino ang hinahanap mo? Hinahanap ko ang nanay ko. Nanay. Anak, masaya ba ang laro mo ngayon? Masaya. Itong batang ito, puro mamahaling chichirya ang binibili. Para sa anak mo, ayaw mo pa? Nagluto ako ng paborito mong sweet and sour spare ribs. Yehey, makakakain na ako ng sweet and sour spare ribs. Nene, Go. Bakit ka nandito? Ito ba yung anak mo sa ex-husband mo? hindi ako anak. Ako si Guo. Wala akong pakialam sa pangalan mo. Kung kasama mo ang tatay mo, huwag ka nang lumapit sa nanay mo. Alice, umalis ka na. Ano ba? Go, bakit mag-isa ka lang? Nasaan ang tatay at lola mo? Wala na, SI Lola. Hindi ko alam kung nasaan si tatay. Sandali, ano ba ang ibig niyang sabihin? Hindi niya ba gustong manatili dito? Sabihin mo sa kanya. Hindi pwede. Paalisin mo na siya. Malapit ng gabi, bata pa siya. Saan mo siya papapuntahin? Bukas na lang papuntahin natin ang tatay niya. Para sunduin siya. Okay ba? Paano kung mawala siya, mas lalong magulo? Sige na nga. Isang gabi lang ha. Bukas, alis na siya. Halika. Ang gulo. Tatay, tingnan mo ang kotse na ginawa ko. Ang galing ng anak ko. Go, kain na. Tara, kain na. Kain tayo ng ribs. Sandali lang. Paano siya makakasabay natin kumain? Kakagaling lang sa probinsya. Hindi mo alam kung ilang bakterya ang dala niya. Samahan ko muna siyang maligo. Ancestor mo ba siya? Naghihintay pa tayo sa kanya. Ito, Okay lang, nene. Huwag kang buntong hininga, nawawala ang swerte. Sasabihin ko sa'yo ang grupo natin. Makikipag-collaborate sa Longsheng Group. ang Longsheng Group ang founder. Si Jiang Dongmei. Si Boss Jiang, bilyonaryo. Ngayon siya ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Lahat ng konektado sa kumpanya niya. Lahat umaasenso. Ang grupo nila, itong proyekto sa demolisyon sa probinsya. Ipapasa sa kumpanya natin. Sasabihin ko sa'yo, malaking swerte ang darating sa pamilya natin. Haha, ang ganda. Honey, kumain ka ng karne. Nanay, ako rin. Sige, meron ka rin. Anak, kumain ka ng karne. Salamat, nanay. Anak, masarap ba? Masarap. Sa hinaharap, basta sundin mo lang ako. Hindi ka mawawala ng magandang buhay at saka. Bukas, kailangang ipadala na ang batang ito. Alam ko na. Akala mo ba gusto ko siyang itago? Wala akong magagawa. Lola, KNNA.
Sandali lang. Ano ito? Ito ang lola ko. Gogo, ito ang address ng tatay mo. Puntahan mo siya, okay? Nene, talagang iwan mo na si Gogo? Huwag mong iwan si Gogo. Makikinig si Gogo. Maglilinis si Gogo. Tara, hanapin natin ang tatay mo. Nene, Lola, Ang sumagip sa akin ay isang bata. Ang cute-cute mo, Gogo ang pangalan mo, di ba? Kaso lang nung pumunta kami sa bahay nila. Patay na yung matanda sa bahay nila. Sabi nila, nagpunta na lang siya mag-isa sa lungsod para hanapin ang pamilya niya. Isang bata lang papunta sa lungsod. Paano kung may mangyari sa kanya? Dagdagan ng mga tao, hanapin natin ang batang ito. Opo. Lola. Ano ba yan kung manghingi ka sa tabi ka? Tito, hindi ako namamalimos, gusto ko lang bumili. Ito lang pera mo? Nagbibiro ka ba? Hindi masarap. Kung hindi masarap, itapon mo na. Bumili ka na lang ng mas masarap. Sige. Wala rin bang nagmamahal sa'yo? Johnson. Naku anak, bakit ka napunta dito? Nabaliw na ako sa kakahanap sa'yo. Uwi na tayo, lulutuan kita ng karne. Huwag kang alis nang walang paalam. Ako lang si Gogo ang walang nagmamahal. Papa, nasaan ka na? Excuse me, alam MOBA kung nasanong papa kayo? Sino ba ang papa mo? Linda Hai. Lindahay ang pangalan ng papa mo. Lindahay. May naghahanap sa'yo. Ako na. May bata na naghahanap sa'yo. Guo. Papa. Guo. Paano mo ako nakita dito? Wala na si Lola, ayaw na rin sa akin ni Mama. Wala nang bahay si Gogo. E di ibig sabihin patay na si Mama?
Guguo, may konting ayusin lang ako. Aalis muna ako. Hintayin mo ako dito. Babalik ako. Pasensya na, medyo nahuli ako. Sabi ni Titas Hang, kahit nagdiborsyo ka na, mabuti ka naman. Kaya nga ako pumayag makipagrelasyon sa'yo. Pero wala ka namang anak, diba? Kung may anak ka, hindi talaga tayo pwede. Huwag kang mag-alala, wala akong anak. Ayaw na rin sa akin ni Papa. Ako lang si Gogo ang sobra. Bakit ka sumunod? Linda, hi. Sabi niya mawala kang anak ka? Sino siya? Hindi ko alam. Hindi siya anak ko. Hindi anak mo? Bakit siya sumusunod sa'yo? Bata, tanong ko lang, sino siya sa'yo? Gusto kong dalhin ako nitong tito para hanapin ang tatay ko. Nagkakatakot. Linda, hi, alam mo. Pareho ang mga magulang ko sa Longsheng Group, ang kondisyon ng pamilya namin. Talagang mas mataas ka kung may dadalhin ka pang isang bata. Ay, sayang bata. Huwag kang mag-alala, dadalhin ko muna siya para hanapin ang tatay niya. Guguo, hindi ba sinabihan kitang maghintay sa akin? Bakit ka sumunod? Muntik nang masira ang malaking plano ko. Tatay, wala na si Lola. Ayaw na rin sa akin ni Nanay. Pwede bang sumama sa'yo si Gogo, tatay? Pakiusap. Guguo, mabait, sumama ka sa tatay. Tatay, pupunta ba tayo para hanapin si Nanay? Lindahay, ano ang ginagawa mo dito? Liu Fang, ang anak na ito. Alagaan mo ba o hindi? Bitawan mo sa harap ng maraming tao. Ano ba itsura ng paghila at pag-away? Ano? Ngayon mo lang nalaman ang kahihiyan? Nung iniwan mo ang bata. Bakit hindi mo naramdaman ang kahihiyan? Kailan ko iniwan ang bata? Gogo. Hindi ko ginawa. Ano ang itatanong mo sa kanya? Ang bata ay naglakbay na malayo para hanapin ka. Bakit mo siya pinalayas? Anong ibig mong sabihin na pinalayas ko siya? Ito ay bahay ko, hindi bahay niya. At saka, sinabihan ko siyang hanapin ang tatay niya. May problema ba? Ang pag-aalaga sa bata ay nasa sayo. Bakit ako ang dapat mag-alaga? Huwag kang magsinungaling. Nakita ng nanay ko na maliit pa ang bata. Hindi niya kayang tiisin. Kaya pumayag siyang pasamantalang alagaan. Kung may kunting konsensya ka pa bilang ina. Hindi sana nahirapan ang nanay ko. Ano ang nangyayari? Ang batang ito. Kagabi pumunta para hanapin ang nanay niya, may bagong pamilya na ito. Kaya pinalayas siya ng gabi. Kawawa naman, may kanyang inabi ah? Ikaw naman, sa loob ng maraming taon, nag-alaga ka ba sa kanya? Hindi ba nanay mo ang nag-alaga? Ngayon patay na ang nanay mo. Walang nag-aalaga sa batang ito. Gusto mong ipasa sa iba, tama ba? Zinasisi mo, takti ako? Kung ayaw mo magkaanak, sana hindi ka nagkaanak. Kung kaya mo, isuksok mo uli sa tiyan mo. May mukha ka pang banggitin. Ayaw ko talagang magkaanak, ngayon walang nag-aalaga. Gusto ko siyang ipasa sa'yo. Sino ang nagpasa sa'yo? Pumunta si Guguo sa lungsod para hanapin ka. Guguo, dito ka para hanapin ang nanay mo. Di ba? Guguo, gusto mong sumama sa nanay mo. Di ba? Gogo, malinaw na hinahanap mo ang tatay mo. Di ba? Magsalita ka. Guguo, ngayon ang tatay mo ay walang tirahan. Sumama ka na lang sa nanay mo. Gogo, alam mo na may kapatid kang lalaki sa bahay ng nanay mo. Ayaw mong maging pabigat sa nanay mo, di ba? Guguo, ang pinakamalaking pangarap ng lola mo ay ang magkaroon ng pamilya ang tatay mo. Ang tagal kang inalagaan ng lola mo. Hindi ka naman siguro walang utang na loob. Halika. Sabihin mo sa harap ng lahat na hinahanap mo ang nanay mo. Di ba? Halika. Hindi ko alam. Indahay, ginagamit mo ang patay bilang dahilan. Huwag mong sabihin ng sabihin ang patay. Nanay ko yon. Kung may konsensya ka pa, isip-isipin mo. Tanungin mo ang sarili mo, lumaki ang bata. Nag-alaga ka ba kahit isang araw? Dapat nga inalagaan ng nanay mo. Sabi ko noon ayaw kong magkaanak. Gusto ng nanay mo, ngayon patay na siya. Gusto mo ng katahimikan. Tapos na, ipapasa mo sa akin, hindi pwede. Nakikiusap ang nanay, huwag mong pag-usapan ang lola. Ayaw din ng tatay niyang alagaan siya. Dahil naghiwalay ang magulang, naging pabigat ang bata. Kasalanan talaga ito. Lindahay, wala kang kwentang tao. Nagsisisi akong napangasawa kita.
Boss Jiang. Nagtanong kami sa kapitan ng barangay Chushui. Ang bata ay pumunta sa lungsod para hanapin ang nanay. Dito ang address. Ay. Onawing away dun? Parang mag-asawa na nagtatalo sa kustodi ng bata. Nag-away sa harap ng bata. Hindi maganda nga para kay Gogo. Kumusta na ang regalo para sa bahay? Huwag kayong mag-alala, nasa daan na ang regalo. Siege. Tara na. Tara. Ang tagal na, dapat kayo naman ang mag-alaga, bitawan mo. Hindi ako magpapahuli. Dalhin mo siya, bitawan mo ako. Pakiusap, huwag na kayong mag-away. Sandali. Lindahay, wag mong saktan ang asawa ko. AI. Papatayin kita. Papatayin kita. Tari. Gwogo. Huy. Tigil. Bitawan ang bata. Sino ka ba? Boss Jiang. Hoy asawa, okay ka lang? Sino kayo? Bakit niyo sinaktan asawa ko? HMP. Nakahandusay asawa mo, ang sama mo. Hayop ka, mas masahol pa sa hayop. Saan galing tong matandang to? Pakialamera. Gusto mo bang mamatay? Anong pakialamera? Kitang-kita ng lahat ang katotohanan. Si Liu Fang ito, pinanganak pero di inalagaan. Mas masahol ka pa sa hayop. Ako masahol. Ikaw ang nagdala sa kanya dito. Dapat ikaw ang bahala. Ano? Gusto mo pa ng gulo? Hahampasin mo pa. Hahampasin mo. Tatay, nanay, huwag na kayong mag-away. Gwagwa, alas na tayo. Ang gandang bata. Ayaw ng magulang. Wala akong anak. Kung anak ko lang sana siya, ang sarap. Anak, gising ka na. May masakit ba? Nung nasa bundok tayo, iniligtas mo ako. Dai Montag naalala? Sayo tu, DIBA? Tari. Gwogo. Lola. Sabi ni tatay at ni nanay. Uwi sila para sa birthday ko. Bakit wala pa sila? Kang, di sila. Ako na lang. Alagaan ka ni Lola. Kasama Montag si Lola. Lola. Mahal ka ni Lola. Halika, suot natin. Bak kang mata ko, Gwogo. Iniligtas mo ako, Gugu. Mulan gayon. Ipagtatanggol kita, mamahalin kita. Lola, wag mo akong iwan. Di kita iiwan, Guagwo. Kasama mo ako palagi. Lola. Lola, may tumatawag. Saglit lang, Gwogo. Sasagutin ka ulang. Hindi ko na kaya paano nangyari ito. Kung hindi mo dinala si Gogo, paano nangyari ito? Kung may nasaktan, sino ang bahala? Bahala na ang may gusto. Hindi ko na kaya. Guguo. Hindi ganoon ang ibig sabihin ni Papa. Papa, hindi pilay si Gogo, hindi kanya pabibigetin. Mabait ka, Guguo. Alam ni Papa na matalino ka. Pero ngayon, half day lang ang leave ni Papa. Uwi na muna ako. Papa, alis ka na ba? Kailangan din umuwi ni Mommy para magluto.
Magpakabait ka lang dito sa ospital. Oy, teka, saan kayo pupunta? Hindi pa nababayaran ang hospital at gamot. Hindi pa nababayaran. Ang mahal naman, nanluluko ba kayo? Ganito talaga ang presyo ng gamot. Sino ang nag-utos na gumamit kayo ng imported? Nagtanong ba kayo sa amin bago gamitin? Nang dumating ang anak mo, wala na siyang malay. Hihintayin lang ba natin ng walang gamot? Huwag kang magpaalarma. Tingnan ninyong mabuti. Ang bata na ito, ayos na ayos, hindi naman kailangan ng gamot. Ganito na, paano nangyari? Ayaw bayaran ng magulang ang gamot. Pinapalukso ang bata para patunayang okay siya. Ano? Kayong dalawa, hindi karapat-dapat maging magulang. Sige, kung ayaw ninyong bayaran, ako ang bahala. Ang batang ito. Kung ayaw ninyo, akin na. Ang batang ito, kung ayaw ninyo, akin na. So, sasagutin Montag si Gwoguo? Sino ka ba talaga? Bakit ang bait mo? Aalagaan mo ang anak ng iba? Huwag kang makialam. So, sasagutin Montag si Gwoguo? Huwag kang mag-back out. Maraming nakarinig dito. Hindi ako katulad ninyo, mga taong katulad ninyo. Hindi karapat-dapat mag-alaga kay Gogo. Basta alagaan Montag si Gwoguo. Kahit anong sabihin mo sa akin, basta magsing tayo ng kasulatan. Baka bigla mo na lang siyang ibalik sa amin. Huwag kang mag-alala, Gogo. Dadalhin ka ni Lola sa mas magandang buhay. Hindi mo ba ako maiinis? Hindi mo ba KY sa suka? Hindi mo ba ako palalayasin? Paano naman? Gusto ka nga ni Lola, gusto ka niyang maging apo. Gusto ko ng apo na katulad mo. Magsasabi ako para sa iyo, maglalaba, gagawin ko ang lahat. Hindi ako pabigat, Gogo. Ay naku. Lola, huwag mong pagawin si Gogo. Maraming magagandang araw ang naghihintay kay Gogo. Kasama mo rin ako palagi, Gogo, okay? Gogo, tandaan mo. Kahit ano pa ang mangyari sa akin sa hinaharap. Nandito lang ako para sa iyo, Gogo. Palagi kitang minamahal. Lola, bumalik ka ba para samahan kayo? Naku, anak. Halika. Pwede po bang pumirma dito at maglagay ng thumbmark? Si Gogo ay magiging inyo na. Huwag. Huwag mong pipirmahan. Ano ba ang ginagawa mo? Hindi natin maibibigay ang bata sa kanya. Nababaliw ka ba? Ano ba ang ginagawa mo? Sasabihin ko sa'yo mamaya. Pag-isipan ko, mas mabuti pa rin nakasama ng bata ang kanyang nanay. Si Gogo ay sasama na sa amin. Ha? Talaga? May mabuti kang hanggarin? Kung gusto mo, kunin mo na lang ang bata. Ako. Anak ko siya. Sabi niya gusto niya ng kalaro. Hindi ko kinuha si Gogo noon dahil takot ako sa asawa ko. Kung ganito ang sitwasyon, si Gogo ay aming kukunin pabalik. Gogo, gusto mo bang sumama sa nanay mo? Gusto mo bang sumama sa nanay mo, Gogo? Gusto kong sumama sa nanay. Sige. Umuwi ka muna kapag may oras na ako. Pupuntahan kita, okay? Pakikinggan ninyo ako. Kung sasaktan ninyo ulit si Gogo, may paraan ako para hindi kayo mabuhay ng maayos. Anak ko si Gogo, paano ko siya sasaktan? Kung ganito, uuwi na muna kami kasama si Gogo. Tara na. Ano ba? Ano ba talaga ang nangyayari? Hindi ba palagi mong sinasabi na huwag nang ibalik si Gogo? Alam mo ba kung saan gustong ipa-demolish ng Longshan Group sa amin? Saan? Saan? Sa Xiushui Village. Hindi ba't doon ang hometown ni Lindahay? Malaki ang compensation ng Longshan Group para sa demolition. Na, hindi ba't sinabi mo na yung matandang babae?
ay ipinamana na ang bahay sa bata. Ang alok ng Longshen Group sa mga residenteng apektado ng demolisyon ay, pwede kang kumuha ng pera o direktang magpalit ng bahay sa lungsod. Direktang palit ng bahay? Yung mga property ng Longshen Group. Talagang malaking halaga yan. May bahay na para sa kasal ng anak ko sa hinaharap. Bukas na tayo mamili ng bahay. Sa ganitong paraan, sulit pala ang pag-aalaga kay Gogo. Anong pag-aalaga kay Gogo? Pagkatapos makuha ang bahay, hindi mo pa siya papayagang umalis. Talagang balak mo siyang alagaan habang buhay. Sige, pagkatapos makuha ang bahay, maghanap tayo ng dahilan para ipadala siya sa tatay niya. Hindi pwedeng mapunta kay Lindahay ang lahat ng biyaya. Ako ang nanganak sa kanya, siya naman ang dapat mag-alaga. Nanay. Nanay, Tito. Handa na ang pagkain. Ang bait mo, Gogo, kain na. Tara na, kain na tayo. Anak, kumain ka ng karne. Oo. Ang lucky. Gogo, bakit hindi ka umupo dito? Hindi ba kakain si Gogo sa maliit na bangko? Ay hindi na, dito ka na lang umupo at kumain. Sa hinaharap, ituring mo na lang itong sarili mong bahay, halika na. Talaga bang pwedeng dito na ako titira sa hinaharap? Siyempre. Halika, Gogo. Bukas, sabay kami ni Tito Wang Siang. Ilalabas na namin, gusto mo? Sige, salamat nanay. Kain na. Nanay, bakit hindi mo sinama si Gagwa? Naghugas na tapos si Gogo sa bahay. Ikaw na lang muna maglaro. Huwag mo na siyang isipin. Ay, ikaw na lang ang pumunta para magpalit ng bahay. Hindi ko inakala na balang araw ay makakatira rin ako sa bahay ng Longsheng. Anong sa iyo? Sa anak mo yan. Ay sa anak ko, pero ako muna ang mag-enjoy. Ayos. Kumusta? Kayo ba ay interesadong bumili ng bahay? Anong bili? Magpapalit ako. Boss Jiang, nandito na si Guguo at ang nanay niya, nasa sales office. Sinabi mong dumating na si Gogo. Ay, pumunta sila para mamili ng bahay. Ang bahay nila Guguo ay kasama rin sa aya ng demolisyon. Sabihin mo sa kanya, huwag na mag-abala. Bigyan na lang natin si Gogo ng isang villa. Oo, yung pinakamahal. Si? Hala, teka, ako na mismo ang sasabi sa kanya. Sige, ako na ang mag-asikaso only. Zige. Kayo ba yung mga taong apektado ng demolisyon? Ang proseso ng aming kumpanya ay napakamakatao. Basta ang may-ari ng titulo, na syempre ang inyong anak at ang guardian, ay pipirma dito, pwede na kayong pumili ng bahay. Gogo, dito ka pipirma. Pirma na. Gugo, please, na. Ayaw kayo. Bakit ayaw mo, Gogo? Ayaw mo makinig sa nanay mo, ha? Hindi ako marunong magpirma. Pwede rin ang thumb mark. Thumb mark na. Halika, Gogo, isawsaw mo sa ink. Tika muna. Guguo, halika dito. Aha, kaya pala bigla kayong nagbago. Na gustong alagaan ang bata. Para pala sa bahay, may kakaiba talaga dito. Buti na lang ang magulang ng girlfriend ko ay nagtatrabaho sa Longsheng Group. Muntik na akong maloko ninyo. Ako ang nanganak kay Gogo, ang bahay sa pangalan niya. Siyempre, akin yan. Ang lumang bahay ay dati ng sananay ko. At sa amin talaga yan ng pamilya Lin. Kailan pa naging karapatan mong mag-utos dito? Zaka. Si Guguo ay pinalaki ng nanay ko. Bitawan mo rin, mag-usap tayo ng maayos. Lindahay, makinig ka. Huwag mo nang isipin yung bahay na yan. Tama, ang bahay na yan ay para sa aming anak. Bakit naman? Paano ako ikakasal kung wala akong bahay? Anong kinalaman ko sa pag-aasawa mo? Gogo, gusto mong sumama sa nanay mo, di ba? Kaya ang bahay mo ay sa nanay mo. Guguo, makinig kang mabuti. Ang bahay na ito ay para sa iyo mula sa lola mo. Kapag na-demolish, ibibigay pa rin sa tatay mo, di ba? Ano ang demolition? Ang demolisyon ay pag-iba ng bahay. Tatay, hindi pwede, huwag gibain ang bahay ni Lola. Ano? To? Ang bata ang may-ari ng lupa. Hindi niya alam na may demolition. Labag to sa batas. Pakuzapan niyo muna, azikazuhin ka o muna ang iba. Ako ang guardian, sisirain namin. Nanay, pakiusap, huwag sirain ang bahay ni Lola, pakiusap.
pag-usapan niyo muna ng maayos. Anong ginagawa niyo? Bitawan mo sa... Lola, Sino ka ba? Bakit ka palaging nakikialam sa amin? Siya ang chairman ng Jiangdong Mei. hindi ba't sinabi niyo, alagaan niyo ng maayos si Gogo? Anong ginagawa niyo ngayon? Sino bang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob na maggulo sa teritoryo ng Longsheng Group? Lola, Aray. Gogo, huwag kang matako, nandito si Lola. Walang mang-api sa iyo. Lola, pwede mo bang sabihin sa kanila na huwag sirain ang bahay ni Lola? Sage, hindi natin sisirain. Ayon sa sinabi ni Lola. Ah, si Boss Jiang pala to. Ay, sorry naman. Nina mo. Aray. Lola, okay ka lang? Akala mo hindi ko nakilala si Boss Jiang. Kung ikaw si Boss Jiang, ako na ang hari ng langit. Si Chairman Jiang Dongmei. Ang pinakamayaman sa Jiangsheng. Hindi yan pwedeng pekihin ng matandang katulad mo. Kanina mo pa. Ang lakas ng loob mong sabihing hindi sisirain. Alam ni Boss Jiang na may nagpapanggat sa kanya. Kapag nagali siya, hindi niya ibibigay sa atin ang bahay. Anong gagawin natin? Sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa Longsheng Group. Kalimutan nyo na yang balak nyo. Sino nagsabi na hindi ibibigay? Ang asawa ko ay may connection sa Longsheng Group. May collaboration kami. Hindi mo kami kayang takutin, matanda. Sino ka ba para makipag-away sa amin? Sige, gusto kong makita kung anong kaya mong gawin. Matandang to, palagi ka nalang nakakasira ng plano ko. Ngayon, bibigyan kita ng leksyon. Gogo, okay ka lang? Ang kakatawa mo talaga, matanda. Bakit mo palaging sinusundan ang anak ko? Baka ikaw ay isang human trafficker. Gusto mong agawin ang anak ko, ano? Human trafficker siya. Umalis ka sa hub ko. Lumayo ka sa anak ko. Lola, Ano ba ang ginagawa ninyo? Bakit inyo ginaganito ang isang matanda? Ha? Sobra na kayo. Hindi ninyo alam na siya ay isang human trafficker. Matagal na siyang sinusundan ang anak ko. Hindi naman siguro may human trafficker na pupunta sa ganitong lugar. Ang mga human trafficker na yon talagang walang hiyana. Sabi nga nila, ang masasamang tao ay tumatanda na. Totoo nga. hindi human trafficker SI Lola. Ang batang ito ang nagligtas ng buhay ko. Gusto ko lang siyang pasalamatan. Ano ba yan, mga kasama? Pakinggan ninyo to. Makatarungan ba? Ang anak ko ay napakaliit pa. Paano niya maliligtas ang buhay ko? Nagdadahilan ka. Hindi ka man lang makapag-isip na mas mabuting dahilan. Hindi talaga human trafficker SI Lola. Ano ba ang alam mo, bata? Bigyan ka lang ng candy, magiging mabuti na siya. Ngayon, may balita ako na may mga human trafficker na nagnanakaw ng mga bata. Pinipira-piraso sila at sinasanay na mamalimos. Sobra naman yan, dapat lang na isa lang sa kumukulong mantika, saktan siya. Huwag ninyong saktan si Lola. Pinapahamak mo ang plano ko, pinapahamak mo. Patayin siya. Ano ba ang ginagawa ninyo? Asawa, Ikaw na naman. Ayos lang po ba kayo? Kumusta po kayo? Ayos lang po ba? nakabaliw na ba kayo? Si Boss Jiang pa ang sinasaktan ninyo. Boss Jiang. Ikaw talaga si Jiang Dumi. Tumahimik ka. Ang pangalan ni Boss Jiang ay hindi ninyo dapat binibigkas. Ang lakas ng loob ninyo, nagwawala kayo ng hindi tumitingin sa lugar. Boss Jiang, hindi ko talaga alam. Paumanhin, talagang paumanhin, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Nagkamali talaga ako. Ngayon ka pa nagsorry, huli na. Ano ba ang ginagawa ninyo? Labag sa batas yan. Asawa, Boss Jiang, nagkamali talaga ako. Pwede bang isaalang-alang ang aming kumpanya at ang Longsheng Group? Na may pakikipagtulungan, patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Pakikipagtulungan? Isang maliit na demolition company lang kayo. Naglakas loob pa kayong makipag-usap sa Longsheng Group.
Boss Jiang ang mabait na nagbigay sa inyo ng pagkain. Hindi ko inakalang ganyan kayo kabastos. Tama na. Huwag na nating sayangin ang oras sa kanya. Simula ngayon, ang kanilang kumpanya. At ang aming Longsheng Group ay hindi na magtutulungan. Opo. Ang Longsheng Group ay hayagang nagsabing hindi na makikipagtulungan. Ito ay parang pagbabawal sa industriya. Wala na. Boss Jiang, pakiusap, kahabagan niyo kami. Patawarin niyo na kami, hindi na namin ito ulitin. Umaasa pa naman kami sa asawa ko para sa pangkabuhayan at pag-aalaga ng bata. Tumigil ka. Pag-alaga ng bata. Hindi ba anak mo si Gogo? Paano mo siya trinato? Pinanganak pero hindi inalagaan. Mas masahol ka pa sa kanya. Et ikaf din. Hoy, Boss Jiang. Akala ka po kasi kayo ay kidnapper. Hindi naman kami nagpabaya sa bata. Nag-aalala lang kami kaya. Tama na. Hanggang ngayon, nagdadahilan ka pa. Walang hiya ka talaga. Gusto mong tagpiasig mo? Gusto mo lang ng bahay, mula bata pa ay pinabayaan mo siya sa probinsya. Namaya pa ang lola niya, wala kayong pakialam. Nag-isa siyang pumunta sa lungsod para hanapin kayo, pero nagtuturuan kayo. Takot kayong magbayad ng hospital bills. Pinilit niyo pa siyang mag-frog jump sa ospital. Para patunayang walang sakit. Mga hayop kayo, hindi karapat dapat maging magulang. Meron palang ganitong magulang, hindi tao ang ugali. Boss Jiang, tama po kayo. Sa susunod, Wala nang susundo. hanggang sinandito ako, siya ang lumay. Wala na kayong lugar sa Jiangcheng. Boss Jiang, nakamali kami ngayon. Maling-mali talaga kami. Itapan sila. Nila. Opo. Alam na namin ang mali namin, hindi na namin ulitin. Maling-mali talaga kami. Lola, pakiusap, patawarin niyo na ang mga magulang ko. Gwogo. Pakiusap, patawarin niyo na ang mga magulang ko. Gwogo, ginak-anito kanila. Bakit mo pa sila pinoprotektahan? Kasi sila ang nanay at tatay ko. Kung mawawala sila, wala nang magulang si Gogo. Gwoguo, kasal anan ka o. Gogo. Talagang hindi ka galit sa nanay? Nanay, siguro may nagawa akong mali. Kaya ayaw mo na sa Gogo. Magbabago ako, okay? Gogo, hindi ako karapat-dapat maging nanay mo. Anong ibig mong sabihin? Pero ikaw lang ang nanay ko. Isa lang ang nanay mo. Pasensya na, Gogo. Nagkamali ako. Gogo, nagkamali ang nanay. Hindi ako karapat-dapat. Bastos ako. Ang ganda-ganda ng anak ko. Pero puro sarili ko lang iniisip ko. Mas masahol pa ako sa hayop. Tatay, huwag mo nang bubugin ang sarili mo. Masakit iya eh. Hihingahan kita, Gwagwa. Mabait na bata si Gogo. Hindi masakit, anak. Boss Jiang, kasalanan ko. Hindi ko dapat ginawa ito sa inyo. Lalo na sa lugar mo. Sinaktan pa kita. Kahit anong parusa, tatanggapin ko. Mga walang hiya kayo. Si Gugu ang nagligtas sa buhay ko. Hanggang ngayon, nanay at tatay pa rin ang turing niya sa inyo. Hay, kung ganon, hindi ko na ito pag-initan. Pero ngayon, kailangan kong kunin si Gugu. Hindi ko nahahayaang nasa kamay pa kayo siya. Kayo. May tutol ba kayo? Basta gusto ni Gogo. Payag kami. Mas maganda ang buhay niya sa piling mo.
Gwogo. Nandito na tayo sa bahay. Lola, ang laki at ganda ng bahay mo. Oo. Gugu, dito ka natitira sa lola. Okay. Talagang pwedeng dito na ako titira? Syempre pwede. Gwogo. Lola, wala akong anak. Ngayon, ikaw na lang ang aking pamilya. Papagandahin ko ang kwarto mo. Dito ka muna, okay? Okay. Maglaro ka na. Ano to? Kumusta? May problema po ba? Nakakapagsalita ka? Pasensya na, hindi ko naintindihan. Pwede ba talaga akong tumira dito? Hindi ba ako paalisin? Walang makakapagpaalis sa'yo. Gugu, dito na ang tahanan mo. Lola, Hindi pwede. Napagkasunduan na ako ang mag-alaga kay Gugu. Bakit mo binabaliktad ang usapan? Boss Jayang, sa totoo lang. Ako rin ang tunay na ina ni Gogo. Ayokong iwan siya. Sisiguraduhin kong aalagaan ko siya ng mabuti. Ganyan din ang sinabi mo noon, pero ano ang ginawa mo? Boss Jayang. Gogo. Nene, Lola. Gugu, nag-away ba kami? Nene, bakit ka nandito? Gogo, pwede mo bang bigyan ako ng isa pang pagkakataon? Uwi ka ba sa akin? Pero nangako ako kay Lola, sasamahan ko siya. Ms. Liu. Hindi ako nagiging masama, pero pwede ba akong maniwala? Sa pagmamahal mo kay Gugu, pero ang asawa mo, kang may away sila ni Gugu. Hindi ako naniniwalang. Ikaw ang kakampi niya. Kung gusto mong pilitin si Gugu ngayon, ibig sabihin gusto mong mag-away tayo. Siyempre, kung namimiss mo ang bata, pwede mo siyang bisitahin, hindi kita pipigilan. Pwede bang dalhin ko si Gogo? Sa amusement park. Nangako ako sa kanya noong huli. Lola, gusto kong sumama kay nanay. Sige. Papapuntahin ko ang tao mamaya para sundin siya. Gogo, masarap ba? Salamat, nanay. Gogo, sandali lang, may tawag si nanay. Hoy, wag kang magmadali, malapit na ako sa ospital. Nanay, hindi ito amusement park. Gogo, tumawag lang sa akin ang amusement park. Sarado ngayon, anak. Dalhin kita dito para maglaro, okay? Sige, ne. Basta kasama kita kahit saan pupunta. Ay naku, bakit ngayon ka lang dumating? Gogo, wag kang matakot. Hintayin mo ako sandali dito, ha? MM. Tara na, tara na.
Doktor, sigurado ba kayo na ipapadonate niyo ang buto ng ganito kaliit na bata? Si Gogo ang ate ni Gwagwa. Magkadugo sila, kaya walang problema sa pag-donate ng buto. Doktor, tulungan niyo po ang anak ko. Ang bata pa niya. Bakit ganito ang nangyari? Sige, pero masakit ang pagkuha ng buto. Kaya ba ng bata? Gusto niya. Ako ang tagapag-alaga niya, ako ang masusunod. Sige, maghanda kayo. Kung walang problema, pwede na ngayon ang operasyon. Nay, hindi ba tayo lalabas para maglaro? Bakit kailangan ni Gogo magsuot nito? Gogo, laro tayo ng paligsahan, okay. Simula ngayon, magpanggap kang pasyente si Gogo. Kung hanggang gabi ay hindi ka mahuli ng doktor. Panalo ka, okay. Sige, Nay. Hindi mahuhuli si Gogo. Una, iturok ang hay. Handa na tayo para sa operasyon. Okay. Tuturukan ba ako? Gogo. Hello, S.I. Gogo. Siguradong papuri ako ni Nay. Muli ba akong bibigo sa anak ko? Teka, Ano NG nangyari? Anong ginagawa mo? Nagloloko ka ba? Nay, okay lang. Hindi masakit si Gogo. Hindi ako natatakot sa sakit. hindi ba anak ko rin si Gogo? Bakit ko pa siya ipinanganak? Nay, bakit ka umiyak? Nagalit ka ba ulit kay Gogo? Hindi na tayo maglaro, Nay. Talo na ako, AK? Hay, Gogo. Hindi yan ang ibig kong sabihin. Humiga ka ng maayos. Bakit hindi ka nagsasalita? Hindi ako nagalit sa'yo, Gogo. Magaling ka, anak. Ako ang may problema. Bakit ka malungkot, Nay? Si Gwagwa kasi may sakit siya. Malubha ang sakit niya. Gogo, gusto mo bang gumaling siya? Siempre, kapatid kayo siya eh. Gogo, ang bait mo. Sige na, huwag ka nang makagulo sa mga nurse, labas tayo. Tigil mo, yen. Liu Fang. Bitawan mo, ospital ito. Bitawan mo. Gwogo. Tigil mo, yen. Lola, bakit ka nandito? Gwogo. Okay ka lang? Liu Fang, niloko Montag ang anak ka o. Magdodonate ng buto para sa anak mo? Nawalan ka na ba ng konsensya? Ano ba kayo? Ospital ito. Nasaan ang mga guard? Papa, huwag mo nang saktan si Mama. Naglalaro lang kami ni Mama. Nagpe-pretend akong may sakit. Ano? Liu Fang, ang Zama Montag. Ganito ka maloko, hindi bata? Bitawan mo, niloko ko siya pero wala akong magawa. Hindi tugma ang buto ko at niwang siya. Hindi ko kayang mamatay ang anak ko. Na, sabi ng doktor, walang panganib sa pagdodonate ng buto. Walang panganib? Bakit kayo nagtatago? Buti na lang si Boss Jiang gayon. Hindi nagtiwala kay Liu Fang. Pinasundan siya. Kung hindi, hindi natin malalaman kung ano ang nangyari sa anak ko. Anak ko rin siya. Paano ko siya sasaktan?
Pero kung hindi magpapalit ng buto ang anak ko, mamamatay siya. Liu Fang, sasabihin ko sa iyo, itong bagay na ito, hindi ako sang-ayon. Tama na, hanggang kailan kayo mag-away sa harap ng bata? Papa, Mama, huwag na kayong mag-away. Mama, hindi sinasadya na niloko kanya. Ginawa lang ni Mama para maligtas ang kapatid mo. Gogo, talagang maliligtas ko ba ang kapatid ko? Ang ganda, ngayon ay kaya na ni Gogo. Tulungan SI Mama. Ikaw gusto mo ba? Siyempre, hindi pa bigat si Gogo. Si Gogo ay may silbi. Mama, malapit nang gumaling ang kapatid ko. Bakit ka malungkot? Guo, alam Montag PA. Kung paano mo matutulungan ang kapatid mo, kukunan ka ng buto. Masakit yan para sa iyo. Basta masaya SI Mama, okay lang? Hindi takot si Gogo sa sakit. Gogo, pasensya na, hindi dapat kita niloko. Sinusumpa ko. Hindi na kita pababayaan kailanman. Mama, natatakot ka ba na masaktan si Gogo? Ikaw ang nandaya kay Gogo, huwag kang matakot. Madalas masunog si Gogo habang nagluluto. Hindi takot sa sakit si Gogo, basta gumaling lang ang kapatid. Para makapaglaro tayong magkasama. Sige Gogo, gagaling kayong dalawa. Bakit mo ako tinitingnan? Pumayag na si Gugu. Ano ba ang masasabi ko? Hindi ko inakalang sa kalahati ng buhay natin. Mas mabuti pa ang isang bata. Sige, tatawag ako ng doktor, operasyon na agad. Hindi pwede. Boss Jayang, pakiusap po. Hindi makakaapekto ang operasyong ito. Sa buhay ni Gogo sa hinaharap. Boss Jeng, pakiusap po. Iligtas niyo po ang bata. Lola, nais kong maging mas mahusay ang aking kapatid sa lalong madaling panahon. Ano ba ang inisip niyo? Ang ibig kong sabihin, dapat ang operasyon ni Gugu ay gawin ng pinakamagaling na doktor sa buong lungsod. Si Gugu ngayon ay apo kauna rin. Ayokong may mangyaring masama. Salamat, Boss Jeng. Ete, natatakot ako. Huwag kang matakot, Gagwa. Nandito ang ete mo para protektahan ka. Nanay, tatay, nanay. Boss Jayang. Salamat sa pag-aalaga sa aming mga anak. Salamat din sa paghanap ng doktor para sa kanila. Walang anuman. Sabi ng doktor, pwede na silang mag-discharge. May meeting pa ako. Alis na muna ako. Sige po, salamat. Paalam kay Lola. MM. Nanay, gusto kong pumunta sa amusement park ngayon. Nanay, gusto ko rin. Sige, pupunta tayo sa amusement park ngayon, okay? Okay. Nanay, gusto kong kumain ng cotton candy mamaya. CJ, Nanay, ano ang cotton candy? Ang cotton candy ay parang ulap, matamis at malambot. Malalaman mo pag kinain mo. Nanay, gusto ko rin. sige, sa hinaharap. Anong meron si Gwagwa? Ay meron din si Gogo.
Salamat, nanay. Kumusta doktor, kamusta ang bata? Malubha ang pinsala sa utak ng bata, baka mahirapan siyang magising. May contact number ba kayo ng magulang ng bata? May numero ako ng magulang ng bata. Tawagan ko na siya. Ingat ka. Buti na lang okay ang bata. Mabuti naman at okay si Gwagwa. Hay. Ganito na ang bata, saan ka pupunta? Hindi ko alam kung ano na ang nangyari kay Gogo. Hahanapin ko siya. Alam mo ba kung nasaan siya? Saan mo siya hahanapin? Ako. Hello, Ma. Okay na si Gwagwa, nasa ospital pa rin kami. Sige, huwag kang mag-alala. Hello. Hello, kayo ba ang magulang ni Lugogo? Ako. Ako ang ama ng bata. Salamat sa pagligtas sa anak ko. Malapit nang mawala ang batang babae. Ano? Naipasok na siya sa kwarto. Dali-dali kayong pumunta rito. CJ. Alam ko na. Pupunta kami agad. Bakit parang walang ingay ang paglakad mo? Kanino ka tumatawag? May balita ba kay Gogo? Kakatawag lang ng rescue team. Nasa ospital na ngayon si Gogo. Ano ang nangyari sa kanya? Magsalita ka. Ano ang nangyari kay Gogo? Magsalita ka. Ano ang nangyari kay Gogo? Huwag kang mag-alala, okay lang siya. Swerte ang batang ito. Ganito na ang nangyari, konting sugat lang. Talaga? Naman, kakatawag ko lang kay Boss Jiang. Ipapadala niya agad ang tao para kunin si Gogo. Para maalagaan natin ng maayos si Gwagwa. Mabuti naman at okay siya. Marami tayong utang na loob sa batang ito. Kapag gumaling na si Gwagwa, dapat nating pagbayaran si Gogo. Siyempre naman. Siyempre, dahil si Gogo ang nagligtas ng buhay ni Gwagwa. Sige, dito ka na muna kasama ni Gwagwa. Ako na ang magbabayad ng ospital. Sabi ko sa'yo, konting sakit lang to, ayaw mong maniwala. Sayang ang oras. Kung hindi, nakita ko na sana si Gogo. Boss Jiang, kayo ang chairman ng Shenlong Group. Hindi dapat masira ang kalusugan ninyo. At Zaka, si Guguo ay lumabas kasama ng kanyang ina. Hindi pa naman ito matatapos agad. Hindi ko alam kung ano ang ginagawa ni Gogo. Tawagan mo paray tanong. Tingnan natin kung kailan natin masusundo si Gogo. Sige, alam kong mahal mo siya. Boss Jiang, Sie Wangxiang Yata Yon, bakit nandito siya? Oo, Zianga. Hindi ba't kasama niya si Liu Fang? Dapat ay naglalaro sila kasama ni Gogo. Oo nga. Bakit nandito? Tignan natin. Si. Kung magigising tong batang to, iyak na sasabihin niya kay Boss Jiang. Kung iwan natin siya pagdating ng panahon, paano tayo papatawarin ni Boss Jiang? Pasensya na, bata. Kung may sisihin ka, sisihin mo ang masamang kapalaran mo. Kung magigising ka, wala na ako. Boss Jiang, bakit ka nandito? Pumunta ako para magpa-check up. Hindi ba't kasama mo si Gogo? Bakit nandito ka? Dinala na namin ang bata sa amusement park. Pero biglang may tawag mula sa ospital, malubha na raw ang nanay ko. Kaya nagmamadali akong pumunta dito, pinakasama na lang ang asawa ko. Para dalhin ang dalawang bata. Ganon ba? Hindi na kita istorbohin. Mamaya na lang ipapasundo si Gogo. Sige, pwede ko ipapadala ni Liu Fang. Ingat, Boss Jiang. Narinig mo na ba? May batang babae dito sa ospital na naaksidente. Grabe ang sugat, pero hindi pinansin ng magulang. Totoo ba?
May ganoong magulang. Noong naaksidente, inuna nila ang lalaki. Iniwan lang ang babae sa lugar. Mukhang hindi na siya makakaligtas. Nasaan ang batang iyon? Dinala na namin ang bata sa amusement park. Pero biglang may tawag mula sa ospital, malubha na raw ang nanay ko. Kaya nagmamadali akong pumunta dito, pinapasama na lang ang asawa ko. Para dalhin ang dalawang bata. Hindi. Braso yon ng bata. Gogo. Boss Jiang. Gogo, dumating na si nanay. Hintayin mo muna si nanay. Gogo, hirap na hirap si Lola para magkaroon ng pamilya. Huwag kang magkaroon ng anumang problema. Hindi pwede, may iwan itong peklat. Gogo. Tawagin ang doktor. Oo. Hala, bakit biglang nahulog ang oxygen mask? Wang Xiang, ano ba yan? Hindi mo ba sinabi na umuwi na si Gogo? Ayokong mag-alala ka lang. Dumating na ang doktor. Wala namang problema, huwag kayong mag-alala. Lumabas ka nga. Sabihin mo, bakit mo ako nilinlang? Kanina ko pa sinasabi sa'yo, ayokong mag-alala ka. Huwag kang magsinungaling. Kung hindi ko naisipang. Makinig sa sinabi ng nurse. Baka hindi ko na makita ang anak ko. Talagang sinadya mo yan. Simula nang pumunta si Gogo sa lungsod. Ayaw mo na sa kanya. Mahal, mali ka sa akin. Kung ganun ako kasama, bakit pa ako pupunta sa ospital para kay Gogo? At saka, sinabihan ko pa ang nurse. Naalagaan si Gogo ng mabuti. Talaga? Ganun ka kabait? Aminado ako, dati ayaw ko talaga sa bata, pero siya ang nagligtas sa buhay ng anak ko. Buti na lang naalala mo yan. Pero tungkol kay Gogo, hindi mo dapat itinago sa akin. Mahal, alam kong mali ako. Huwag kang mag-alala, sigurado ako. Nahahanap tayo ng pinakamagaling na doktor para kay Gogo. Sinabi mo yan ha? Liu Fang. Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingang yan? Liu Fang. Naniniwala ka ba sa mga kasinungalingang yan? Boss Jiang, ano ba ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Sabi mo ayaw mong mag-alala ang asawa mo. Eh ako? Kanina nang pumasok ako, tinanong kita. Bakit hindi mo sinabi ang totoo? Gusto ko munang malaman ang sitwasyon bago ako. Tama na. Nagsisinungaling ka pa. Nang pumasok ako, nakita kong tinanggal na ang oxygen mask ni Gogo. Hindi ba ikaw ang gumawa nito? Buti na lang dumating kami ng maaga. Kung hindi, patay na sana si Gogo ngayon. Wang Xiang, gusto mong patayin si Gogo? Hindi nung pumasok ako. Nahulog na yung oxygen mask. Talagang hindi ko alam. Ganyang kasinunggal ingan, pang bata lang yan. Liu Fang. Naniniwala ka talaga sa kanya? Mahal, maniwala ka sa akin, hindi ko magagawa yon. Boss Jiang, alam ko. Mahal mo si Gogo. Pero hindi mo dapat gamitin si Gogo.
para sirain ang relasyon namin mag-asawa. Liu Fang, tatanungin kita ng isang bagay. Naniniwala ka ba? Mahal, Huwag mo akong tawaging mahal. kaya mas naniniwala ka sa iba kesa sa akin. Paano ako maniniwala sa'yo? Karapat-dapat ka ba? Alam ko na talaga kung anong klaseng tao ka. Pero para sa pamilya, pinapanggap kong hindi ko alam. Pinagtiisan ko ang anak ko. Pero hindi ko inakala. Napapatayin mo pa si Gogo. Wang Xiang. Hayop ka. Mukhang tao pero demonyo ang puso. Hayop ako. Kahit ako ang gumawa, ano ngayon? Simula nang dumating yung bata sa bahay natin. Ganito na ang nangyari sa atin. Wang Xiang. Gago ka. May konsensuya ka PABA? Nakaligtas lang ng anak ko sa anak mo. Ganyan ang trato mo sa kanya? Gago ako. Anong karapatan niyong husgahan ako? Kahit papaano, maayos ako sa anak ko. Kayo, paano niyo trinato ang anak niyo? Liu Fang, nung lumapit sa iyo ang anak mo, pinagtabuyan mo pa siya. Ikaw mismo ang... Huwag mong isisi sa akin lahat. Kung talagang mahal mo siya, paano mo siya pinabayaan sa gabi? Ginamit mo siya ng paulit-ulit, niloko mo siya. Wala kang pakialam sa anak mo. At ikaw din dahay. Anong nangyari sa akin? Para makatipid sa gamot, pinapalukso mo ang anak mo sa ospital. Para sa bahay, paano mo inaapi ang anak mo sa harap ng lahat? Nakalimutan mo na ba? Ako'y hayop na mukhang tao. Kayo'y mas masahol pa sa hayop. Tama na. Huwag mong iliko ang usapan. Kahit na nagkulang sila bilang magulang, hindi yon dahilan para patayin si Gogo. At saka, kakatapos lang iligtas ni Gogo ang buhay ng anak mo. Ang taong katulad Montag ay hindi karapat-dapat tawaging tao. Ipagbigay alam sa lahat. Simulan gayon. Alinmang kumpanya, ang mag-empleyo kay Wang Qiang ay kalaban ng Longsheng Group. Opo. Gusto mo akong ipagbawal? Hindi mo kaya. Pero sisiguraduhin kong wala ka ng matitirhan sa Jiangcheng. Wang Xiang. Tama ka. Hindi ako karapat-dapat maging ina, pero simula ngayon. Susubukan kong maging mabuting ina. Gagamitin ko ang lahat para bumawi sa anak ko. Ang una kong gagawin ay hiwalayan ka. Anong sinasabi mo? Sigurado ka ba? Hindi ko hahayaang saktan mo pa ang anak ko. At hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa katulad mo. Nasaan ang pamilya ni Lingoogo? Gising na si Gogo. Gogo, Kumusta ang pakiramdam mo? Guguo. May masakit ba sa'yo? Gogo, ano ang nangyari sa'yo? Ako si Lola. Lola, Gogo, ako si nanay. Hindi mo na ako kilala? nanay, gusto mo pa ba ako? Gogo, ano nang sinasabi mo? Paano ko naman pababayaan ang anak ko? Nanay, nagdugo ba si Bunso kaya galit ka sa akin? Nanay, huwag kang magalit, ibibigay ko lahat ng cotton candy kay Bunso. Gogo, pasensya na, kasalanan ko.
Mali ako, patawarin mo ako ulit, anak. Akala ko, maganda ang relasyon ng dalawang batang ito. Mga kapatid naman talaga sila. Ano ba talaga ang nangyari kay Lindahay? Bakit hindi ko siya nakikita nitong mga nakaraang araw? Sabi niya marami siyang trabaho ngayon. Tutube ah? Mag-ingat ka, huwag kang magpapaloko sa lalaki. Eh, alam ko na, ma. Ay, hindi ba si Lindahay yon? Ay, siya na. Ay, Ang daming araw, salamat sa pagtulong mo, ang tagal mo. Talaga ba? Ay, anong sinasabi mo? Responsibilidad ko rin naman ito. Yung trabaho mo sa construction. Okay lang, nag-leave na ako. Tara. Lindahay ka talaga, hindi ba't nasa construction site ka? Bakit nandito ka? Nag-alaga ng bata ng iba? Tita, Pingping, bakit kayo nandito? Linda, hi. Hindi ba sabi mo busy ka na yan? Anong ginagawa mo dito? Ma, Ele, tahimik. gusto kong dalhin ako ng tito na ito para makita ko si Papa. Ikaw, Linda, hi. Hindi ba sabi mo? Anak ng kasamahan mo ito? Ah, naintindihan ko na. Anong hanap si Papa? Ang bata, malinaw na excuse mo lang ito para sa kalokohan mo sa babaeng ito. Pingping, hindi ganyan. May sakit ang bata, hindi niya kaya mag-isa, kaya tumulong ako. You, ang bait Montag naman. Sa tingin ko, malamang. May relasyon ka sa babaeng ito. May anak na, ng babae ka pa, walang hiya. Huwag mong sasabihin ang nanay ko. Sisigawan ka Uzia, anon gayon? Karapat dapat siya. Ita, kasalanan ko lahat, huwag mo namang sigawan ang bata. Ha? Anak niya, bakit ka na ba? Baka naman. Anak mo rin siya. Baka anak mo rin siya. Ano, hindi ka makapagsalita. May tinatago ka talaga. Linda, hi. Galing ka sa probinsya. Pangalawa mo na ito, hindi kita pinagsisihan. Tapos gagawan mo pa ako ng ganito, walang hiya. Nagkakamali kayo, wala namang ginawang masama si Lindahay. Tumahimik ka, walang hiya kang kabit. Nene, Anong karapatan mong manakit? ikaw pa ang may ganang itulak ako? Ninakaw mo ang boyfriend ng iba, tapos itutulak mo pa ang anak ko. Kayong dalawang salbahe. Sinong salbahe? Linisin mo ang bibig mo. Ikaw ang sinasabi ko. Ano ngayon? Huwag mong hawakan ang nanay ko. Ano ka? Tama na. Linda, hi. Ngayon din, ipaliwanag mo sa akin. Ipoprotektahan mo ba ang babaeng ito? Hindi ka nahihiya sa akin? Pingping. Wala talaga akong kalokohan sa labas, nanunumpa ako. Kung may kalokohan ako sa labas, mamatay ako sa kidlat. Mga salita ng lalaki, puro kasinungalingan. Kanina pa nagsasabi na nag-overtime sa opisina, tapos lumabas para magloko. Linda, hi. Sabi mo wala kang ginawang masama sa akin. Eh ha, bakit mo ako itinatago sa babaeng ito? Sabihin mo. Sabihin mo. Magsalita ka. Dahil ako ang nag-alaga sa anak ko rito. Anak ko sa dugo at laman. Ano ang sinasabi mo? Pingping, pesensya na. Ako ang nandaya sa iyo. Noong pumunta si Gugu sa construction site, hinahanap niya ako ang kanyang ama. Tari. Sabi mo, anak mo siya? Ayos ka talaga, Mandaraya. Niloko mo ako sa pag-aasawa. Alam mo ba kung ano? Pingping. Pasensya na, dahil sa sobrang pagiging makasarili ko, nasaktan kita. Nasaktan ka o rin si Gugu. Sa totoo lang, simula pa lang. Labis akong nagsisisi. Nagsisisi talaga ako. Nakikiusap ako, parusahan mo ako, kahit ano ang gawin mo. Mandaria. Tari. Pingping, pasensya na. Pasensya na lang tapos na. Mandakaya ka. Ginago mo ang anak ko. Papatayin kita. Papatayin kita. Papatayin kita. Basta mawala lang ang galit mo. Kahit ano ang gawin mo sa akin.
Tita, huwag kang umiyak, okay lang? Ang tatay mo ay isang malaking sinungaling. Parehong kayo ng tatay mo ang nanloko sa akin. Ngayon, ano pa ang pakay mo dito? Tita, pasensya na. Kasalanan ni Gogo. Ibibigay ko na lang sa iyo ang candy ko, tita. Huwag ka na magalit, okay? Tita, tingnan mo. Pwede itong kainin. Madumi na ang kending ito. Bakit mo pa ipapasok sa bibig mo? Sabi ni Lola, huwag sayangin. At saka, first time ko ito sa buong buhay ko. Kumain ng masarap na candy. Kung alam mong lola mo na kinain mo ang maduming bagay, siguradong pagagalitan ka niya. Hindi naman. Ngayon, hindi na ako kinakausap ni Lola. Bakit? Alam kayo na. Ikaw ang nagpagalit sa lola mo, di ba? Sinungaling ka. Maliit ka pa, ganyan ka na. Sabi nila, patay na si Lola. Kaya pumunta ako sa syudad para hanapin sina mama at papa. Tita, huwag ka na magalit kay papa, okay? Sige, gusto mong patawarin ko ang tatay mo? Di umalis ka. Lumayo ka. Hindi ko talaga kayang alagaan ang anak niya. Okay, tita. Pupunta na lang ako sa bahay ng bagong lola. Para patawarin mo na si papa, okay? Bagong lola? Anong bagong lola? Mukhang nalilito ka. Para ka pa, ganyan ka na. Hindi, ayaw na sa akin ni mama at papa. Kaya kinuha na lang ako ni lola. Lindahay, sabi mo wala kang anak? Sino siya? Hindi ko alam. Hindi siya anak ko. Kaya dahil sa akin. Ayaw na sa kanya ni Lindahay. Tita, huwag kang mag-alala. Hindi ako pabigat. Patawarin mo na asay papa. Anong pabigat? Bata ka pa, saan mo nakuha ang mga salitang yan? Yan ang sinasabi nila. Sino sila? Lahat ng tao sa amin sa probinsya, ganun ang sinasabi. Ganun din sina mama at papa. May bagong bahay na ako. Hindi ko na kayo abalahin ni papa. Bakit ka nasa ospital? May sakit ka? Nagbigay ako ng bone marrow kay Bunso. Noong kasama ko sina mama at tito. Naaksidente kami. Aksidente? May kapatid ka pala? Anak siya ni mama, hindi ni papa. Hindi ka na nga gustong nanay mo, nagdodonate ka pa ng buto para sa anak niya. Gastawa mo rin biye. Siyempre, binilhan pa akong nanay ko ng candy eh. Basta masaya si nanay. Pingping, walang kwenta ka talaga. Tema ma. Mga problema ng matatanda, bakit sa bata mo ibinubuhos? Ang bait mo naman. Ano pang ginagawa mo dito? Alis na. Mabait kang bata, pero ang tatay mo, hindi mabuting tatay. Kasalanan ng tatay ko. Tama si tita. Hindi ako mabuting tatay. Pero sa hinaharap, gagawin ko ang lahat para maging mabuting tatay. Paano kung hindi ka nakausapin ni tita? Di hindi na niya ako kausapin. Andiyan naman si Guo, di ba? Tari. Hindi kailanman iwan ni Gogo ang tatay. Liu Fang. Hiwalayan mo ako tapos babalikan mo si Lindahay. Isasama mo pa ang anak ko. Kung ako hindi magiging masaya, hindi ka rin dapat maging masaya. Hindi ba si Boss Jiang? Pinaghintay tayo sa ospital. May ipapadala siya para sunduin tayo. Ilang araw na yung dalawang bata sa ospital. Ayaw na nila, gusto na nilang umalis. Lola, Gogo.
Lola, dumating na si Lola. Tari, Gwogu. Baba ka. Tari, Natakot ako sa ginawa mo. Gwogu, okay ka lang ba? Boss Jiang, ano ang gagawin sa kanya? Wang Xiang, wala ka talagang konsensya. Gago ka. Isang bisis mo nang sinaktan ang anak ko. Hindi pa ba sapat yun? Boss Jiang, dalhin mo siya sa presinto. Dalhin mo siya. Opo. Nanay, pakiusap, tulungan mo si tatay. Sandali. Wang Xiang, itatanong ko ulit sa iyo. Bakit ka huminto kanina? Hindi lang kayo ang may anak. Narinig ko kasi si Guagua na tumatawag sa akin. Kaya bigla akong nagising sa katotohanan. Isa sa alang-alang ko na tao ka. Pero kahit ganon, hindi ako magmamakaawa para sa'yo. Karapat dapat ka dyan. Alam ko. Guagua, kapag wala na si Papa sa tabi mo. Makinig ka kay Mama, alam mo. Alam ko, Papa, huwag ka na umalis, okay? Babalik agad si Papa. Guagua, huwag kang umiyak, siguradong babalik. Si Papa mo, tulad ng mga magulang ko. Lola, birthday and I gugwa na yan. Miss ka na and I gugwa. Lola, kumusta ka na sa langit? Mama, bakit nagay sa pa rin as I gugwa? Kung hindi ka makikinig, iwan ka rin naming mag-isa sa baryo. Tara, Gogo, kain na. Gwogu, halika na, bilis. Tingnan Montag. Salamat Lola sa pagsama sa birthday ko. Baka ito na ang huling birthday ni Gogo dito. Gwogu. Mabubuwag na ang bahay na to. Talaga bang okay lang sa'yo? Decidido na ikaw saan man ikaw mapunta. Doon ang magiging tahanan namin ni Lola. Anak, mag-wish ka na, mag-wish. Ate, mag-wish ka na. Gusto ko nang kumain ng cake. Maligayang kaarawan. Okay.